Hindi talaga ako mapakali kapag nakikita ko yung fetus sa science laboratory ng school namin. Buti na lang di ko yun pinapansin kasi baka magaya ako dun sa kaklase ko. Story time. Pasintabi lang dahil baka maselan tong kwento na to para sa ibang tao. Meron din ba kayong preserved na fetus sa science laboratory nyo? Ito yung hindi pa pinapanganak na bata na nakalagay sa garapon. Meron kami nun at hindi talaga ako mapakali kapag nakikita ko yun. Ako nga pala si Lester at mahilig ako mag-story time dito sa TikTok. Hindi niyo pa ako fina-follow, i-follow niyo na ako. Kapag nasa science lab kami, hindi ko maiwasang hindi mapansin yung fetus. Natatakot ako kasi parang merong bata sa loob ng kwarto. Hindi ko kayang titigan ng malapitan yung fetus. Pero yung iba kong mga classmates, ang lakas ng loob. Yung iba nga kinakausap Kagaya ng classmate ko na si May. Lagi niyang sinasabi, "Hello baby, gising na." Tapos sinisita ko siya bilang class president. Wag mo nga kausapin yan. Kapag pumupunta kami sa science lab, lagi talagang kinakausap ni May. "Hello baby, gising na." Hindi ko nga alam bakit lagi niyang kinakausap yung fetus Isang araw, inutusan kami ng teacher namin na pumunta sa science lab para kumuha ng beaker at Erlenmeyer flask. Dalawa kami ni May na pumunta sa science lab. Tapos naririnig ko na naman siya. "Hello baby, gising na." Hinayaan ko na lang, siguro ganun talaga si May. Hanggang sa isang beses, hindi na pumasok si May sa eskwelahan. Walang may alam ko anong nangyari, basta hindi na lang siya pumasok. Hindi nagpakita, hindi nagparamdam. Bilang class president, ako yung inutusang pumunta sa bahay ni May para kamustahin siya. Okay naman siya, nilalagnat lang kaya hindi nakakapasok. Pero natakot ako sa mga binitawang salita ni May. Ang sabi niya sa akin, wag na wag niyong kakausapin yung fetus sa science laboratory kasi nagpaparamdam siya sa panaginip ko. Ang sabi niya sa akin, bakit mo ba ako ginigising lagi? Kita mo ang sarap-sarap ng tulog ko dinidisturbo mo ako.